It's the life. No. Opo. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Nalatingin po sa ating pong buting Provincial Administrator, Atty. Jose Banal. At sa lahat po ng mga kapwa natin, mga kamanggagawa, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, inaanyayahan na po natin po ang bawat isa na umanda sa ating pong lingguhang magtataas ng watawat. At syempre po, bago po doon, para po sa ating spiritual enlightenment na gagampanan po ni Pastor Dave Javier. Hey, good morning po sa bawat isa. Pakisabi nga po sa inyong katabi, tanungin natin kung ano po ang sagot. Kumusta na po kayo? Ang sagot ay mas mabuti kaysa dati. Ayan. Lagi po tayo mas mabuti kaysa dati. And today, magandang umaga po sa bawat isa. Huwag po natin sayangin ang mga sandali na po. Tama-tama, magtingkad po ang sikat ng araw. Meron po akong i-reveal sa umaga ito. Of course, together with our lahat po na namumuno sa atin po. Isang bagay po ang nais ko pong ibahagi na alam ko mas mahalaga pa po sa ginto at pila. Isa pong bagay na alam ko po na more desirable than any wealth and riches of this world. Meron po tayo nito lahat. Hulaan niyo po, ano po yung bagay na meron tayo nito lahat na mas mahalaga pa sa lahat ng kayamanan ng mundo. That is why meron din po tayo mamaya na pasasalamat lingkod Kapitolyo. Wala po iba kundi ang isang dakilang pangalan. Pangalan na alam ko na pinag-isipan ng inyong mga magulang. Pangalan na kapag tinawag kayo, lilingon kayo. Kaya naman pag ayaw nyo ang pangalan nyo, Muyu. Sasabihin ninyo. I will quote ang isa pong sulat ni Haring Solomon sa awit o sa Kawikaan chapter 22. Alam ko po that today, ito pong something na ito that no money can buy but is more valuable than all the riches of this world. This is our good name. Ito po yung ating pangalan. Kaya napakahalaga po na alagaan natin hindi ang lahat ng bagay, kundi ang ating pangalan. Sabi po ng Proverbs 22 verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Kaya pinamagatan ko po itong a good name is greater than gold. Ano po? Ano po ang kahulugan ng pangalan natin para sa atin? Isa pong realidad, kapag tayo nabubuhay pa, ayaw nila tayong kilalanin. Pero kapag wala na tayo, hinahanap nila yung tarpaulin natin. Saan kaya nakalagay yung tarpaulin ni kapatid? No? Saan kaya siya nakahimlay? Ang isang tao, malalaman mo daw yung value ng kanyang buhay, lalo ng kanyang pangalan, kapag wala na siya. Kaya, hindi naman po ironic, pero gusto ko pong itanong, paano mo gustong makilala ka ng tao pag wala ka na? Something to grasp, o anong pag-uusapan ng tao pag wala na ako? Ano ang dating ng pangalan ko kapag binabanggit nila? What does this mean for us, especially as public servants? Napakatulog po ng pangalan pag sa lingkod bayan, pangalan mo pa lang, nanginginig na sila. Pangalan mo pa lang, alam nilang mabilis nila matatapos ang nilalakad nila. Pangalan mo pa lang, alam nila, ay, wala yan. Kaya napakahalaga po ng pangalan. Pwede mo ba kung kilala niyo yung katabi niyo, banggitin niyo yung pinakamatamis niyang pangalan? Okay, 1, 2, 3, go. Yes, Teresa. Diba? Parang ang haba ng pangalan niyo, may hindi lang naman po yun. Okay, balik po tayo sa pangalan. Number 1, remember that good name is built, not bought. Ang pangalan ay hindi binibili. Ito ay ginagain natin sa pamamagitan ng pagbibuild ng magagandang integridad sa buhay. Ito po nakakalungkot na rin to. Ang tagal mong binil ang maganda mong pangalan. Dika-dekada mo nang itinatag ang maganda mong pangalan. Pero saglit lang nilang sinira. Diba, no? Saglit lang sirahin ang pangalan. Ang post lang sila ng isang fake news, sira ng pangalan natin.
That is why, napakaganda po ng sabi ni Haring Solomon. Sa Tagalog version ng Kawikaan 22, ganito po ang sabi ni Haring Solomon. Makinig po tayo, may exam po tayo mamaya. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Amen po ba? Doktora Halili, diba? Hindi ko pagpapalit ang pangalan mo. Ako, pag ako nasa Kabuyang, narinig ko yung Doktora Halili, napapakinig ako eh. Yun ang natatandaan ko sa inyo. Ito po, lahat ng ating mga pangalan may iba't ibang kahulugan. That is why we live in a world where many gustong-gusto nilang yumaman. Pero tandaan po natin, yung character natin is more than the currency of this world. Money can buy a house, pwede tayong bumili ng magandang bahay, pero hindi natin kayang bilhin ang isang tahanan. Ang isang magandang tahanan ay galing sa magandang pangalan. Kaya naman pag magandang pangalan mo, kahit na ikaw ay balong-balong ang bahay mo, mas mahal pa yon sa isang mansyon kung sira naman ang integridad ng kanilang pangalan. Remember this, mga kasama ko sa Kapitolyo, kahit saan tayo makarating, a good name is built through honesty. Kindness, fairness, and consistency. It takes years, no? At alam natin, inalagaan natin ang pangalan natin kahit saan tayo makarating. A good name is our legacy. No? Yung pangalan natin, ligasiyan natin yan. Minsan nakapikit sila, marinig lang yung boses mo. Kilala na nila yun. Iyabag pa lang ng ating mga paa. Shoutout sa mga nanay at tatay. Nasa labas pa ang anak nyo. Yabag pa lang, kilala mo na. Si panganay ang dumadating. Naalala ko po yung isang nanay, may bisita pong kumakatok. Sabi niya, ay, si ano? Nay, si ano yung nag-ano ng ano doon sa ano? Sabi niya, Nay, si ano, nasa ano natin? Sabi niya, ano ka ba naman, anak? Ano ka ng ano, hindi mo mabanggit yung pangalan. Pagbukas ng pintuan ng nanay, sabi niya, ay, si Juan naman pala. Si Juan pala naman eh. Pasok ka, Juan. Pakibanggit ka uli nung pangalan ng katabi niyo, baka nalimutan niyo. 1, 2, 3, go. Teresa. O, kaya wag niyong ibebenta yung pangalan na yan. Isa lang po yan. Okay? Especially, riches paid. Nawawala po ang kayamanan. Yung ayuda, yung 13-month pay, yung ating bonus nawawala. Pero yung pangalan mo, nananatili sa kanilang isip. Alam niyo yung pelikulang Straw sa Netflix? Sinong bida doon? Yung nanay. Na kinukuha niya lang yung kanyang paychecks. Panoorin niyo po yun. Ang nakita ko doon, hindi lamang yung mental health issue, hindi lang yung anak niya, kundi yung pag-aalaga niya sa pangalan niya. Napakahalaga po ng pangalan. Sa gobyerno po, sa paglilingkod natin, for example, many may be tempted by shortcuts or compromises. But those who choose integrity may not become, nakakalungkot minsan, ang hirap yumaman no, pag matuwid ka. Amin po ba? Hindi naman lahat po, pero ang hirap, kung gusto mong yumaman, hindi po sinasabing Tagalog na yun, no? Ang hirap yumaman. You have to compromise sometimes, many times, several times, your name. Kulang na lang, gusto mo nang magpapalit, magpa-annotate ng pangalan mo. But remember this, but those who choose integrity may not become rich in wealth. Listen to this, but they will be rich in honor and peace of mind. Hindi po kayang bilhin ng salapi ang merong kang kapayapaan sa isip mo. Money can buy a water bed. Money can buy napakamahal na bed. Pero ang malinis na pangalan lang ang makapagbibigay ng mahimbing na tulog. Tama po ba? Kaya mahalin natin ang pangalan natin. In closing, a good name reflects God's name. Ako po, kahit na po ako hindi maging mayaman, hindi ko po sisirayan ang pangalan ko. Especially as a believer, we carry not just our family name, but God's name. Kaya nga tawag sa atin, Christian, we carry the name of Christ. Whatever our religion is,
Makikilala namin kung anong pananampalataya mo, kung paano mo pinangangalagaan ang pangalan mo. That's why it's important to remember our name carries weight not just for ourselves, but for the testimony of all tayo pong mga taga-Laguna. Kapag kilala niya, ako po, I was in Batangas, ako po, I spoke to the body of Christ ng Batangas. Sabi niya, di ba taga-Laguna ka? Kilalang-kilala ang Laguna sa moral development. Alam niyo, sabi sa akin ni Governor Vilma, pwede ba, Pastor, magkaroon din kami ng moral recovery office sa probinsya ng Batangas? Sabi ko, depende po. Pero alam niyo, natandaan ko, as I quote once again, sabi ni Haring Solomon, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. My beloved Lagunenses, sa Kapitolyo po, saan man tayo ihatid ng may kapal, alagaan po natin ang pangalan. It varies the totality of the years na narito tayo sa Laguna. Ang pangalan natin hindi malilimutan hanggang sa kaapu-apuhan ng tao. Meron ka lang natulungan, meron ka lang napagsilbihan, tandaan nyo, hindi na tayo kailanman malilimutan. Above all, bigyan po natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong mga pangalan. Tayo pong lahat ay magyuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sapagkat tinawag mo kami sa kani-kaniya naming pangalan. In fact, Lord, may iba't iba kaming tab marks implying that may iba-iba kaming pagkakatawag sa iyo. Iba-iba man kami ng pananampalataya, but we have our individual callings. May pagkakataon kaming magningning. May pagkakataon kaming gamitin ang aming buhay para sa paglilingkuran sa aming lalawigan. Kaya dalangin ko, pagpalain ko ang aming mga pinuno mula sa aming Gobernador Ramil Laurel Hernandez, lahat po ng aming tagapanguna sa mga department heads, sa lahat ng mga unit heads, sa mga doctors, sa lahat ng mga nasa field, sa mga opisina. Lord, mapag-alaman po namin na ang aming pangalan ay higit na mahalaga kaysa anumang kayamanan ng mundo ito. Salamat po sa pangalang tinanggap namin mula sa iyo sa pamamagitan ng aming mga magulang. Hindi po namin dudungisan ang pangalang ito sapagkat ito'y pangalang magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian. I-bless mo maging ang pakil, Panginoon, sa pangunguna nila sa flag raising ceremony na ito ng General Keynes Memorial District Hospital. Pagpalain mo ang buong linggo ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko rin po ng isang mapagpalang araw ang ating Gobernador, Ramil L. Hernandez, Vice Gobernador, Atty. Karen C. Agapay, Panlalawigang Administrador, Atty. Dulce H. Rabanal, ang lahat ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan, sa bawat pinuno ng bawat anggapan, at kapwa ko empleyado ng lalawigan ng Laguna. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dr. Erica Aquino Madulis, ang magiging tagapagdaloy ng programa. Kami pong bumubuo ng pamunuan at mga empleyado ng General Caillas Memorial District Hospital ay naatasan sa araw na ito para sa lingguhang pagtataas ng watawat at taunang pag-uulat ng aming tanggapan. Akin pong ilalahad ang daloy ng ating programa na magsisimula sa pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan ni Binibining Jolin B. Dizon. Pagkatapos po ng Lupang Hinirang ay ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ng aming OIC Chief Nurse na si Ginang Lisette D. Bondan. Ang susunod po ay ang panunumpa ng kawani ng gobyerno sa pamumuno ni Dr. Jean Bustillo Bernabe. Susundan ito ng panata sa Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Ginang Mary Jane R. Bernas. At sa panghuli ng unang bahagi ay ang sabayang pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas
Sa pangunguna nila Ginang Laika L. Papera, Ginoong Kevin P. Dalumban, Binibining Julia Luis V. Ramos, at Ginoong Noel A. Moreno. Natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwaan. Magandang umaga po sa ating lahat. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa sa watawan ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan ng lumpa sa watawan ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may tagal at katarungan at kadayahan na pinakikilos ng samayan ng mga Diyos, makakalikasan, makakatao at makabansa. Morning po sa lahat. Taas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin ikasin ang panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa tatlong oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang magagamit sa kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Pantay at makatarungan ang ikikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahon ito. Ako at ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad na sagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Hindi po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan
sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na aayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayan. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Tayo sa paglalahad ng kaunang ulat, narito po upang magulat sa atin ang kasalukuyang in charge of office ng General Caillas Memorial District Hospital. Bigyan daan po natin si Dr. Hannah F. Zara Maulawi. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po para sa
Gobernador Ramil Hernandez, sa ating Vice Gobernador, Atty. Catherine Cartavio Agapay, at sa buong panlalawigan. Sa ating panlalawigan administrator, Atty. Jose Banal, at sa mga pinuno ng bawat angkan. Sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin upang maisakatuparan ang pag-angat ng serbisyo sa aming mga pasyente. Sa mga pinuno ng Padistritong Pagkapitan, nakabalikan namin sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga kapwa kong kawani ng pamahalaan, pagbati at pagbigay galang po sa inyong lahat. Bilang kinatawan po ng aming hepe ng pagamutan, Dr. Wilson R. Valento, ating tunghayan ang ulat ng ating tanggapan. Our personnel and staff. Total of promoted and newly hired personnel. Outpatient department. Prenatal checkup. Outpatient checkup. Animal Bite Treatment Center. Billing section. Medical records section. PhilHealth Department. Social Welfare Office. Dietary Service. Emergency room. Pharmacy. Laboratory. Radiology. Ward. Operating room. List of equipment acquired from PGL under fiscal year 2024. DOH 2-story HPAT project and near completion of sewage treatment plant or STP. Ongoing construction for the proposed storage and records building.
Lord Kilias Hospital, General Kilias Hospital. Okay, good morning! Isa pa nga po, yung mga super tahimik at nakikinig sa likod. Isa nga pong good morning! Okay. Eto ha, isa na lang. Yung nasa likod, gusto ko talagang marinig. Good morning! Yan. Okay. Sige po, isang magandang umaga po sa ating lahat. It's a very good and shiny morning. And today is especially, it's a good day kasi po we would be celebrating the services of our dear employees. But before that, in behalf of our governor, we would like to recognize the department heads who are here today. Headed, of course, by our Administrator, Attorney Dulce Rabanal. We have here Ma'am Karina Macalos. Sorry. Pwede bang pakikalabot yung kanan mo? Magandang umaga. Lalabitin nyo. Magandang umaga. Lalabitin nyo yung nasa kaliwa nyo. Quiet muna. Makinig lang po muna tayo. Okay lang po ba yun? May I request, mga kapatid? Kasi po talaga po ang naririnig po dito sa harap. Yan! I love it. Okay. So, gusto ko rin naman na pakinggan ninyo on how we recognize the department heads na kahit payaan malalayo ang they make an effort to come here and dress up in our Filipiniana attire. Yes. Alright. We have Ma'am Karina Macalos, Ma'am Teresa Nieva Riodica, Attorney Desimar Escalante, Sir Mario Tobias, Sir Vivencio Manabanan, Engineer Edgar Averion, our Provincial Board Secretary, Honorable Alejandro Yu, Ma'am Joyfelyn Bacanto, Ma'am Feli Cruz, Ma'am Michi Elbo, Ma'am Jocelyn Litan, Dr. Jed Dagsan, Sir Marlon Tobias, Ma'am Pamela Jane Baun, Ma'am Lucia Almeda, Sir Aldwin Sejo, Dr. Roda Valenzuela, Ma'am Maria Rowena Beatriz Inson, Dr. Herma Formelosa, Dr. Hannah Etria Maulawin, our host, Dr. Peter Uy, Dr. Maria Teresa Lapitan, Dr. Judy Rondilia. Meron pa po ba akong nalimutan? Wala pa po. And of course, we would like to recognize our PHO, Dr. Rene Bagamasbad. Nandito po siya ngayon. Hi, Doc! Okay. So, yun lang naman po. Ma'am Gigi Kerquera. Hello, Ate Gigi. Meron pa po ba ako nalimutan na hepe dyan? Okay. So, yun lang po. It's a very pleasant good morning to all of us. And now, we would proceed po to our awarding ceremony. So, as we all know, we are regularly celebrating the Pasasalamat Lingkod Kapitolyo Awards. And it's just not to recognize, no? We are celebrating the years of service, the years of hard work and dedication na ibinigay po ng ating mga kasamahan sa serbisyo for so many years. And it is but rightful na tayo po ay magbigay-pugay para sa kanila. This is their day. At sana po ay habang tinatawag po natin ang mga awardees, ay inyo pong palakpakan. Dahil sila po ay matagal na nagserbisyo at nagbigay ng kanilang utmost support to the programs of the provincial government. Alright? So, may we call on our provincial administrator. Palakpakan po natin. Lani. Ano man ay may tala. Muli
Muli po, isang pagpalang umaga po sa ating lahat at tayo na po itutungo sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan ngayong umaga, ang ating pong second quarter pasasalamat Lingkod Kapitolyo 2025. But before that, allow me first to read the citation of the plaque of recognition awarded to in recognition of 2 years of service in the provincial government of Laguna, signed by our Honorable Governor, Honorable Ramil Laurel Hernandez. Our first awardee is coming from Governor's Office Sectoral Concern, 2 years in service, Ma'am Mercedes Dichoso Tiarena. Okay, congratulations, Ma'am Mercedes Dichoso Tiarena. Moving on with our second awardee, coming from Provincial Treasurer's Office, 22 years in service, Mr. Virgilio Cantas Bautista. Mahal ang camera niya. Basta kailangan lagi. Titignan mo kung ano yung mas malapit. Congratulations, Sir Virgilio Bautista. Moving on with our next awardee, coming from Provincial Assessor's Office, 26 years in service, Ma'am Emily Padugar Abe. Congratulations, Ma'am Emily Abe. Next, we have here from Governor's Office, SLO, 28 years in service, Ma'am Fe Vasquez Pondo. Congratulations, Ma'am Fe Bolo. Moving on with our next awardee, coming from Provincial Engineer's Office, 29 years in service, Sir Epitacio Sarmiento Bombani. Congratulations, Sir Epitacio. Moving on with our next awardee, coming from Laguna Provincial Library, 32 years in service, Ma'am Emelita de la Paz Valles. Congratulations, Ma'am Emelita Valles. Our next awardee is coming from Laguna Provincial Hospital, Louisiana District Hospital, 32 years in service, Sir Hilario Apuada Rodriguez. Congratulations, Sir Hilario Rodriguez. Moving on with our next awardee, coming from Provincial Health Office,
32 years in service, Dr. Rene Pagala Banglamaspan. Congratulations, Dr. Rene Pagala. Moving on with our next awardee, coming from Laguna Provincial Hospital, General Quillas Memorial District Hospital. 32 years in service, Ma'am Teresita Sagritado Salem. Congratulations, Ma'am Teresita Salem. Moving on, our next award is coming from Provincial Engineers Office, 34 years in service, Sir Joselito Aguilar Peña. Congratulations, Sir Joselito. Our next award is coming from Governor's Office Administrative Services. 40 years in service, Ma'am Roslyn Samonteza Pilaco. Congratulations, Ma'am Roslyn Pilaco. Moving on with our next awardee, coming from Field Agricultural Extension Services. 42 years in service, Sir Rinaldo Shosas Polis. Congratulations, Sir Rinaldo Polis. And moving on with our next awardee, coming from Provincial Engineers Office. 44 years in service, Sir Wilfredo Leopoldo Forca. Congratulations, Sir Wilfredo Porta. And our next awardee is coming from Provincial Engineers Office. 44 years in service, Mr. Felix Tenorio Reyes. Congratulations, Sir Felix Reyes. Moving on with our posthumous award. Coming from Provincial Treasurer's Office, Mr. Edson Magalo de Ramos. And in behalf, may I call on Ma'am Mary Mel de Ramos, the wife of our posthumous award. May I call
once again all the awardees for the group photo opportunity, of course, together with our provincial administrator, Attorney Dulce Asia Banal, and of course our HR officer, Ma'am Leia Javier. Ladies and gentlemen, our second quarter Pasasalamat Lingkod Kapitolyo Award. To all our awardees, congratulations po sa inyong lahat. At kami pong lahat ay saludo po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat and God bless you all. Alright, but we're not yet done. Again, palakpakan po natin ang lahat ng ating mga retirees. Lalo na po sila for 40 years in service. Kuya, maraming salamat po. So, ngayon po, to give the message of our Governor, Camille Laurel Fernandez, please welcome our Provincial Administrator, Attorney Dulce Banal. Hello, magandang umaga! Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Of course, unang-una ang ating pagbati at pagkilala sa ating mga department heads, unit heads, assistant department heads, sa mga chief of hospitals, and of course, sa aking mga minamahal na kapwa-kawali sa pamahalang panlalawigan ng Laguna, magandang umaga sa inyong lahat. Okay. Kamusta naman kayo? At syempre po, nais nating batiin ang ating host ng ating flag raising ceremony, ang General Cailles Memorial District Hospital. Palakpakan naman po natin ang mga taga-Cailles. Sa pangunguna, of course, wala man po dito ngayon si Dr. Hilson Valendo, pero siya po ay ating kinikilala dahil sa kanyang achievement na naisagawa sa General Cailles Memorial District Hospital. And of course, nais kong kilalanin si Dr. Sara Maulawin. Doktora, thank you very much for accepting the challenge and to temporarily lead General Cailles Memorial District Hospital. Sa ating po mga staff ng General Cailles, maraming salamat for your hard work and dedication para maiangat ang healthcare system sa General Cailles at sa mga nearby communities. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan po natin muli. General Cailles Memorial District Hospital. Thank you. Tinatanong kanina nila Bokal Abi, ano ba daw yung kumakanta? Live ba yon? Ng Bagong Pilipinas? Ha? Live? Lip sync pala. Lisa, inaabangan kitang kumanta noon ng Bagong Pilipinas, di ba? At syempre, batiin muna natin ang happy birthday si Bokal Abi yun! Happy birthday, Bokal Abi! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hihintayin namin ang dance mo. Mapansit ka naman, Bokal. Bekenimen. Joke lang po. Okay, of course, sa lahat po na ating mga retirees na kinilala natin ngayong umaga, alam nyo, sabi ko nga, ngayon po ay araw ng pagtatapos. Pagtatapos ng serbisyo nila sa Kapitolyo. Pero, katulad ng lagi natin sinasabi, retirement is not the end, but the beginning of something new. Diba?
Ngayon po, para sa kanila, ngayon ay araw ng kalayaan. Bakit araw ng kalayaan? Dahil ngayon, magagawa na nila ang lahat ng gusto nilang gawin. Matulog hanggang tanghali, mamasyal, uminom ng kape na hindi nagmamadali, makipagchismisan maghapon, pwede nang gawin ng mga retirees. Pero, Dr. Rene, thank you very much din po sa inyong serbisyo sa pamahalang panlalawigan ng Laguna, sa buong lalawigan ng Laguna for being our Provincial Health Officer 2. Maraming salamat, Doc. Hindi namin kayo makakalimutan. At syempre po sa lahat po ng ating mga retirees from different offices, maraming salamat sa inyong hard work, dedication, and commitment. Hindi mo namin kayo makakalimutan. Kasabay ng inyong pagtatapos, syempre matatapos din po ako. Diba? So I will be here until June 30, 12 noon. And parang napakabilis nga talaga ng panahon, diba? Okay? Kaya EDSA ba kayo? Kasi iniisip ko pa lang na maghihiwalay tayo, hindi na ako makapag-move on. Diba sa EDSA hindi gumagalaw? O diba, hindi ako makapag-move on. Pero siguro in time, makakapag-move on din tayo. Sana posporo na lang ako at posporo rin kayo para match tayo. Okay, at sana, tsinelas na lang din tayo. Para pag nawala yung isa, hindi pwedeng iparehas sa iba. Si Hazel ba nandito? Hazel Magano? Si Roy, andyan ba si Roy? Roy! Oo, ang aking mga ka-badminton buddy. Wala si Hazel eh. Hazel! Ay, wala si Hazel. Anyway, Michi, Maricoy, naniniwala ka ba sa multo? Ha? Bakit naiyak ka na? Umiiyak ka na. Huwag ka na umiyak, naiiyak na ako. Well, anyway, lagi na lang ganito. Kada Lunes umiiyak tayo. No? Grabe. Well, anyway, lagi na lang naiiyak. Well, anyway, ayoko na pahabain, pero every Monday really is a Thanksgiving for everyone. Nais ko kayo lagi pasalamatan, no? For all the years that you've been supporting us, maraming salamat. God bless you everyone, magtrabaho na tayo. Kasi nakakaiyak na. Thank you, God bless you!